Ano ba specifically yung binabanggit ninyo na very alarming na pagtitwist nitong tunay na definition at application nitong unqualified and modified or clean opinion ng COA? Well, it's a play of word eh. Ang sasabihin, kaya nga clean eh. That means to say na malinis, yan ang ginamit na term, malinis at walang paglabag sa mga batas. Parang medyo masakit sa bangs ang masasabi ko dyan. Dahil yun nga, pinaliwanag na natin. Para maging very factual at para maging malinaw sa lahat, pati na sa mga nagde-defend at nagsasabi na the COA has spoken. It has issued a clean opinion for the past 3 years. Linawin po natin, there is a website that says what is unqualified, unmodified, a clean opinion. At sinabi na rin nila doon na hindi ibig sabihin ay walang kalokohan or walang hindi tamang paggamit or walang pagsuway sa batas. And then inilalahad natin ngayon. Bakit hindi pwedeng pag-asawahin yung conclusion na yon? Una, magkaiba ang audit procedures na sumasakop sa kanila. Pangalawa, yung structure, ang resident auditor ang nag-i-issue ng audit opinion na hindi niya nakikita yung mga supporting documents ng intelligence and confidential funds. In other words, hindi niya pwedeng panghimasukan kung ano ba ang nakasulat dyan. Kung ano yung ipasa ng ICFAO, kasi pagpasa ng document, kunyari katulad ng sinabi mo, wala naman silang hinanap, nag-issue sila ng clearance. Ibig sabihin nun, pwede nang ipasok sa libro. At yun lang ang sinasakop ng resident auditor. Base doon sa mga documents na nasa amin, base doon sa certification na binigay ng na clear na ito, and therefore it is a valid expense. Pwede na siyang ikarga sa financial statements. Okay, ang linaw nung pinapaliwanag niya, Com Heidi. Ibig sabihin, pwedeng hindi ginawa ng ICFAO yung mas dapat niyang ginawa to ascertain that money was properly spent. Nagbigay ng clearance at yun yung pinagbasihan ng resident auditor, hence clean. Ganun ba? Hindi. Pwede nag-issue sila ng notice of disallowance eh. So ginawa rin. I'm talking in terms of general. Kung general. Oo. Kung general, kung walang disallowance, pwede. Kung halimbawa na, siguro ganito yon. Pagtanggap niya nung envelope, wala namang kulang, di ba? Wala namang kakaiba, wala kang masyadong suspicion. So, i-clear mo siya. At yung clearance na yon, ibubook siya, isasama na siya sa libro. Kasi kakaiba ito dahil ito ay cash advance. Kaya nakakalito ng husto. Unlike sa regular disbursement, which is covered by the audit opinion, pag bumili ka ng bond paper, kailangan nandyan muna yung bond paper after procurement, after recording, ganyan, delivery, and then, ayan, valid expense na siya, nasa libro na. So, sa intelligence and confidential funds, cash advance yan, Christian di ba? Binigyan kita ng 125 million. So, sa libro mo, parang naka-cover pa lang siya as a cash advance. Hindi pa siya pwedeng ilibro as a valid expense. Ngayon, kapag halimbawa nakapag-submit ka na ng mga dokumento, base sa ICFAO, sabi nila, mukhang wala namang dito. Okay, kinlear nila yon. So, ngayon, papasok yan sa accounting, sasabihin, okay, may clearance na. Liquidated na yung cash advance. So, pagdating sa financial statement, natitingnan ng resident auditor, ang kaya niya lang sabihin dyan ay, oo, yung nagastos ay 125 million. Hindi niya kayang sabihin, paano ginamit ang 125 kasi hindi niya nakita. Ayan, medyo malinaw na sana. Pero kung may notice of disallowance, ibig sabihin, may nakita yung ICFAO. Oo, may nakita yung ICFAO. Pero, idudugtong natin. Hindi pwedeng pag-asawahin yung conclusion na kapag ito'y clean, ay walang sinabi yung ND na yan. Ibig sabihin ay malinis ang aming paggamit. Hindi pwede. Kasi nga magkaiba ang type of audit, magkaiba rin yung tinatawag natin na yung nag-issue ng audit opinion, hindi mo naman nakita yung nun eh. So hindi mo alam paano ginamit yon. Ito'y mahalaga para masabi natin, ito yung factual na pagtirada dyan. Hindi yung sasabihin mo, ito ang hinasakop ng clean, kaya clean yan. Walang paglabag at hindi nagsasabing mayroong kalokohan or may irregularidad. Okay. Ang isa sigurong frustrating thing dito sa nangyayari, paglalabanan yung disinformation sa pamamagitan ng pagsasabi ng totoo, you have to explain the nitty-gritty. And it's very, very complicated. It's technical. Whereas pag ginamit mo yung propaganda na sabihin mo, clean nga ano pa bang gusto nyong mangyari?
mas madali siyang tumanim sa mga tao, mas madaling paniwalaan, I suppose, di ba? Yung sa inyo, you've been explaining this for the past 20 minutes. Baka iba iniisip, teka, masyadong technical di ba? So, isa Okay, yun siguro yung mga handicap ng pagsasabi ng totoo. pwede sigurong pasimplihin. Okay. Yung financial statement, yun ang basehan ng may-ari o nating stakeholders kung malaman na maganda ba ang ating pamimera, ang result ng ating kaperahan. Maayos ba ang ating kabanambayan? So, kailangan nakita natin magkano yung ating asset, magkano ating liability. Ma'am, Ngayon, hindi pwedeng pwede bang example yun sa pamilya? Okay, sa pamilya. Kunyari, pamilya Isguera. O, yan. Meron kang sweldo, binigay mo kay madam. Mrs. Okay, sabi niya yung madam, di ba binigay mo yung pera mo? Gusto mong tanungin kay ma'am, ma'am, ano bang resulta ng perang binigay ko sa'yo? O pinamahala ko sa'yo? O, sabihin ni ma'am, ay, etong binigay mo. 100, ganito, ibinili natin ng bahay. Okay. Pero may pinautang ako At saka, meron din tayong utang sa bangko. O yan. Ngayon, bilang ikaw yung nagano ng pera, sasabihin mo, sige nga, kailangan maniwala ako sa'yo. Kukuha ka ng independent na titingin doon sa ginawang listahan ng iyong asawa. O yan, kunyari ako ang pinakuha mo, di sasabihin ko. Tama naman, Christian, tama yung sinasabi ng asawa mo. Meron kayong pera sa bangko, kaya lang, Christian, parang gawa-gawa lang niya yung utang. Wala naman siyang pinautang. O yan, yun yung mga tipong dapat mong malaman. O kaya sasabihin mo, mukhang inflated yung accounts payable nyo. Alam mo ba kung saan nagamit itong inutang daw ng Isguera family pero hindi mo alam? Tapos sasabihin mo, parang hindi ko alam yan. Hindi namin napag-usapan. Ayan, kaya mahalaga. Oo, yung listahan ng mga gastos. So sa financial audit, yan ang ginagawa. Attestation function ang tawag dyan sa ibang bansa. Kumbaga parang kumukuha ka ng ibang tao na nasa labas ng inyong pamilya para magpatunay na yung pinagkatiwalaan mo ng pera makakapagsabi na paano yung presentation ng financial statement, di ba? Ngayon, ang tanong dito ay paano naman halimbawa yung binigay mong pera at nabigay mong pera ay tama ang pagkagamit. Halimbawa, yung iyong wife pala ay sa halip na ipang tuition sa iyong anak ay siya pala ay nag-shopping o ganyan, di ba? Hindi mo pa makikita yan dyan kasi kailangan mo ngayon may auditor ka na titingin. Teka, tingnan natin, pupunta ka sa eskwelahan, aalamin mo, naka-enroll po ba? Wala po bang nakalagay dyan na accounts payable in the name of Pas nakita mo, hindi, unpaid ang tuition ng anak ni Christian. O saan ginamit? That is the fraud audit side. Yung presentation na magkano ang naipundar nyo, may pag-uutang ba kayo, pag-aari nyo ba itong bahay na ito, at nag-i-exist ba ito sa pangalan ninyo, yun yung financial. Kaya pag sinabing clean, ang sinasakop lang niya ay yung mga pinag-usapan natin. Kung nag-i-exist ba yung bahay, kung meron bang cash in bank, kung hindi ba overstated yung at yan ba ay ginawa in accordance with standards. Kasi nga, gaya nga ng sinasabi ng marami, ay opinion lang yan, hindi yan factual. Wrong, kasi may standards na dapat consistently applied over the years. Bakit? May comparison yan May comparative accounting yan Yung bang financial statement mo ngayon, when compared to the previous years, maayos ba? Kaya lagi sinasabi, 3 consecutive years, kasi nga may comparative yan. So yun, ngayon, pag sinabing clean, ang ibig sabihin lang ay maayos ang pagka-present. Walang misstatement. Opo. Lilinawin ko, misstatement, hindi irregularity. Walang misstatement. Wala kang na-miss dun sa pag-cover mo ng accounting principles and Basahin ko rin yung mismo nakalagay sa sa COA website, no? Sabi kasi ng COA, yung tinatawag na unmodified and qualified opinion does not entail that the audited agency fully complies with all the laws, rules, and regulations, or that the uses of funds on the agency's programs, projects, and activities are economical, effective, or efficient. Ibig sabihin, hindi siya saklaw. Sabi niya, it does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor there were no uncorrected misstatements kasi pwedeng later. Ito yung isa kong gustong itanong po. I think this is very important, no? As far as you know po ba, nagkaroon ba ng fraud audit doon sa paggasta ng confidential funds ng Vice President? Kasi medyo kagimbal-gimbal yung mga revelations, di ba, doon sa
sa congressional hearing, especially for instance, yung 125 million spent in 11 days. Tapos 'di ba winidraw siya cash, tama po ba? In tranches. Oo. Yun nga sana yung hinahanap natin, 'di ba? Ang husay mo magtanong kasi eto yung nakikita kong danger niyan eh. Pagdating ng impeachment, tatawagan yung nag-audit, yung nag-audit ng confidential funds kasi siya yung parang resource person diyan dahil mahalaga yung information na kailangan sa tingin ko hindi siya parang kailangan magkaroon pa ng fraud audit. Kaya nga ang location ng ICFAO under the office of the chair, 'di ba? Kasi ito lang chair ang may authority na tumingin yan. But at the same time, yung chair kasi immediately can issue at an order na mag-create ng fraud audit para tingnan yung utilization ng confidential funds. Dahil ang fraud audit lang yung maglalabas at magiging matibay na basehan kung meron ba talagang fraud na nangyari. Kasi as of now, ang sinabi lang nila, dinisallow nila, of course, it is an order to return the money, ano? Pero ang gusto nating tingnan dito ay yung systemic ba ito? At talaga bang ano yung mga evidence na merong misappropriation or mishandling of the funds? Hindi, ito, napakasimple, no? Tama yung ganda ng mga paliwanag po ninyo. Pero ito napakasimple, no? Kasi baka isipin ng tao, napaka-complicated nito, no? Yun nga, ginamit in 11 days yung 125 million. Hindi ba that in itself should have raised red flags? So, hindi ba dapat inimbestigahan yon? Tapos yung mga questionable na binayaran daw because of the information that they gave. 'Di ba? Yung for the purchase of information. Tapos yung pag-rerenta sa mga safe houses na nakakagulat yung mga halagang lumalabas, 'di ba? Yung in a day magkano ba? 500,000 yata iba, 20,000. Oh, yung mga ganun, 'di ba? Hindi ba dapat obvious po 'yun sa sa ICFAO kung talagang binusisi nila yung certification na isinabmit po ng opisina. Christian, ano yan eh, issue yan ng competence, issue yan ng kasi yung mga taga-ICFAO, meron kasing special competence na hinahanap sa mga fraud auditors. Ayun, no? At meron kang experience, no? It's not a matter of mindset, it's not a matter of yung parang ikaw ay abogado, ikaw ay accountant, it's a matter of training also. How do you, yung sa ICFAO siguro, doon ka lang sa tipong, how do you spot red flags? Sabi mo ay red flags ito. Para ito tumayo sa court, kailangan meron ka talagang malalim na pagsusuri. Actually, ang naman ito, di ba, i-final yan sa ombudsman. Pagdating naman sa ombudsman, merong fact-finding. So I am expecting na during sa fact-finding, kukunin nila yung initial evaluation ng ICFAO and then dudugtungan nila para dito maganap yung tinatawag nating financial investigation kung saan para ka na ring nag-audit ng fraud. Although hindi siya within the strict of a fraud audit investigation. No? So ibig sabihin, hindi lahat kailangan gawin ng ICFAO. Meron siyang preliminary things na pwede niyang gawin that could lead to further investigation. Oo. Ang ICFAO, yung handling lang ng specific na fund. Kung may makita siya doon na hindi tama at pwede siyang mag-issue ng disallowance and then ibato sa ombudsman. At ito naman ang maganda. Hindi pwedeng sabihin ng ombudsman na hindi pa final yung ND, hindi pa kami pwedeng mag-imbestiga. Hello, nung panahon ni Ombudsman Marcelo, kahit wala pang ND, nag-start na sila ng fact-finding. Oo. Kasi kung hihintayin mo yung sinasabi nilang katuwiran nila na hindi final ang ND, ay di taon-taon, kung ma-final yan, mga ilang taon, saka pa tayo mag-ano. Hindi na natin makakapture yung mga tinatawag nating audit trail o yung mga tipong mga evidence na kaya nating makuha ngayon. Parang ganyan, di ba? Ang hindi ko nga lang, ang nakakomplicate lang kasi, yung committee na sa House ang gumawa ng parang investigasyon. Di ba? Sinabi na nila yung yan, mga audit procedures yan. Kaya tuloy nasisisi, hoy, Kowa, ba't di mo ginawa yan? Kailangan natin ipaliwanag. Magkaiba kasi yung function ng ICFAO. Dapat ibinato yan. Ibinato at nag-create ka agad ng fraud audit team. Binato saan po? Ibinato pataas sa chair, office of the chair. Magkakaroon niya ng tinatawag nating confidential memorandum.
Sabihin mo, ginawa namin yan. So magko-confidential memorandum ka, the Honorable Chair, the audit of the regular audit of confidential and intelligence has found out overwhelming indications or red flags, and therefore we suggest that an in-depth fraud audit be conducted. Ayan, on the basis of which mag-i-issue ng isang fraud audit, magkikreate ng fraud audit team to look into para naman parang makumpleto yan. Ngayon, di ba? Nagkaroon ng hearing sa House, sila yung kumuha ng mga ebidensya. Ayan. Tapos saka ibinato sa ombudsman. Sa tingin ko naman, simple na lang ang trabaho ng ombudsman, di ba? Ang issue ngayon, ang kanilang dahilan, hindi pa naman final yung notice of disallowance. May sagot ako dyan, hindi mo naman kailangang hintayin maging final. Alam mo kung bakit? Sabi nila, mababaliktad pa yan, posible mabaliktad, hindi pa nga final. Ang tanong ko, paano mo mababaliktad yan? Mape-present mo ba si na Mary Grace? Sige nga, diba? Merong mga overwhelming papeles na katulad ng sinabi mo. Kitang-kita na, kaso Christian, yun ang frustration ko rin There are matters na napakalinaw para sa civilian na katulad natin. Pero pagdating sa court, napakahirap patunayan. Yan ang frustration ng mga auditors.